Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat, Hari. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maging sa buong daigdig. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganun din kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. And at the same time, siya po ang aming President ng The Kingdom of God. At ganun din sa kanyang kapatid, na walang iba, Hari Adolfo B. Riambunansa, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC. Yan po. At sa lahat po ng mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon, sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At sa lahat po ng mga royal family ng Riambunansa. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming regional director, ang Region 2, walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom. At ganoon din po ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At ganoon na rin po sa kanilang prinsesa. At sa lahat ng mga 70 prophets na itinaga ng aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, dyan po sa province of Nueva Vizcaya. Kasi po dyan sa Nueva Vizcaya po ay nahati po dyan yung 3. Yan. Dyan po, andyan po ang aking ina. Kasamahan ko po dyan sa Nueva Vizcaya si Reyna Shirley Del Rosario at si Reyna Wilma Mercado. At ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson Del Rosario. At sa lahat po ng mga kapatid po natin dyan sa Isabela na itinalaga po ni mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. So, dyan po ang ating kapatid, Hari Roger Pagumpana, si Hari Elino Darakan, Hari Oliver Resurrection, at si Hari Edelberto Lacerona, yan, Hari Ruel Agustin, at mga kapatid po natin dyan sa Cagayan. Andyan po ang ating kapatid, Hari Gilbert Gaa, at ang ating prinsipe, Prince JB Sales. Ganon din po sa Quirino. Yan, dyan po si Hari Rubel Baltasar. At sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok, magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, ay narito naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan
na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Undok Riam Bonanza. At mga sinalita ng Diyos sa mga talinhagang salita. Kung ano ba yung mga plano ng Diyos, mga kapatid. Ano nga ba yung plano ng Diyos? So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Mga kapatid. So, napakinggan po naman po natin kanina yung mga unang ginamit ng Diyos ng mga kaharian. Yan. Na ang bansang Medo-Persia, bansang Babylonia, bansang Medo-Persia, bansang Greece, and bansang Rome. Yan. Yan ang mga kaharian sa daigdig. Yung mga unang ginamit ng Diyos ng mga kaharian sa daigdig. Subalit, natapos na po sila, kaya ang tanong, yung plano po ba ng Diyos ay magtutuloy? Yan. Siyempre, magtutuloy yan. Kung hindi na magtutuloy, edi, paano na yung plano ng Diyos? Kaya magtutuloy pa rin yung plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung magtutuloy, ay merong magpatuloy. Di ba? May magpatuloy sa mga plano ng Diyos or programa ng Diyos. Sino ang gagamitin naman dito? Sapagkat natapos na yung mga 4 na kaharian. Siyempre, gagamit ang Diyos ng katawan. Pipili ba yung kanyang susuutan na may laman at may katawan upang magpatuloy sa mga programa or plano ng Diyos? Sino ang ginamit, mga kapatid? So, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Si Panginoong Jesus. Yan. Siya ang ginamit ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang mga plano, ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Lucas 4:43. Basa Hari. So ganito po ang nakasulat ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung sinugo ng Diyos or pinahiran ng langis. Mga kapatid, na ang kanyang dala ay kaharian ng Diyos or kingdom of God, mga kapatid. Yan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit ang tanong, nung nangaral ba siya doon sa bansang Israel? Sapagkat doon niya sana itatayo ang panglimang kaharian. Nung nangaral ba siya? Tinanggap po ba ng mga tao? So, walang tumanggap, walang naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Na doon niya sana itatayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Subalit hindi man tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Or naranasan po ba ang ating Panginoon Hesukristo na naging Diyos, maging hari, maging pastor, maging guro? Dahil yan po ang titulo ng Diyos, mga kapatid.
So, hindi niya naranasan kahit isang minuto. Bagkus ano ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo? Kanilang hinuli, linitis at higit sa lahat, kanilang ipinako sa krus. Kaya ano ang sabi ng Diyos doon sa bansang Israel? Mga kapatid, basahin po natin yan sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:42-43. Basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan sa Matthew 21, dito po sa 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Yung Diyos doon sa Israel, kanilang itinakwil yung bato na tinukoy sa banal na kasulatan. Diba? Tinakwil nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Hindi ay bibigay ko doon sa langit, sa taas. Wala. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Na itatayo niya sana ang panglimang kaharian, subalit hindi man tinanggap, kaya yung kaharian kanyang kinuha or kanyang inalis at kanyang ibinigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya, sabi ng Diyos, utos niya sa lahat ng mga tao. Ayon sa Matthew 6:33. Ano ang utos ng Diyos, hari? Basa. So, ganito po ang sinasabi ayon po sa banal na kasulatan. Sa Matthew 6, sa 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang kautos-utusan ng Diyos. Na hanapin muna ninyo, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano pa? Yung kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano yung idaragdag ng Diyos? Mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan. Di ba? Yan ang utos ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ang tema na ating pag-uusapan ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko sa gabing ito na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa Henesis 25:23 hanggang 26. Basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan sa Henesis 25, simula po dito sa 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan,
at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya ay pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ipanganak ni Rebecca. Punto. So yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. Yan. Na si Rebecca ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Na si Rebecca ay siyang daigdig, mga kapatid. Yan. Ngayon, dumating na ang panganganak ni Rebecca. Halimbawa, kung literal na babae ay magbuntis ng 2 bansa, ang tanong, mga kapatid, kaya bang ibuntis kung literal na babae yung 2 bansa? Gaya ba ng kababaihan? Kaya po ba? So, hindi, mga kapatid. Kung 2 bansa man ang iluluwal ni Rebecca, ang tanong, ano ang kanyang partira? Mga kapatid. So, bansa rin ang kanyang partira sapagkat 2 bansa man ang kanyang iluluwal. Mga kapatid. Kaya ang ginamit na partira ay ang bansang Spain. Yan. Bansang Spain. Kaya dito sa bansang Spain ay may 2 tao na ginamit ng Diyos upang sila ay magdiskubre. Ito ay si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. Sila ang ginamit ng Diyos upang magdiskubre. At sila ay naglakbay sa malayong hilaga. Mga kapatid, at nakarating sila sa taong October 12, 1492. Na ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 36:8, basa hari. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At umahan si Isaw sa bundok ng Seir. Si Isaw ay siyang Edom. Yun. Na ang unang anak ni Rebecca ay si Isaw. At sino si Isaw? Si Isaw pala ay siyang Edom.
Yan. Kaya ang tanong, ano itong Edom? Mga kapatid, kung ating titignan yan sa world map o sa encyclopedia, ang Edom pala ay siyang bansang Amerika. Yan. Bansang Amerika. Yan po ang unang anak ni Rebecca, na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika, na lumabas sa taong October 12, 1492. Ayon nga sa mga discoverer, ay nagpatuloy silang naglakbay sa malayong silangan. At ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Yan. So, nakarating sila sa isang isla na walang pangalan. Kailan? Sa taong March 16, 1521. Sa isang isla na wala pang pangalan. Kaya, ang tanong, sino si Jacob? Mga kapatid, basahin natin sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28. Basa, Hari. So, ganito po ang sinasabi ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, Ano? kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yan. So, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig, mga kapatid. Kaya, yung mga discoverer ay umuwi sa Spain upang ibalita sa hari na meron silang na-discover na isla na wala pang pangalan. At ang hari po dito sa Spain ay, sige, King Philip II. Yan po ang hari dyan sa Spain. Na sabi ng hari, bumalik kayo sa isla na wala pang pangalan para bigyan nyo ng pangalan. Sabi ng hari, kaya yung mga discoverer ay bumalik sa kanilang na-discovering lupa at binigyan ito ng pangalan. At pinalanganan itong Las Islas Pilipinas, mga kapatid. Las Islas Pilipinas. Yan. Pilipinas. Kaya sa pagkalipas ng 2 taon, halimbawa, ang isang bayan, hindi man ito magiging city kaagad yan kung walang preparasyon. Diba? Kailangan merong preparasyon. Kaya lumipas ng 2 taon, kung ating idagdag, ang 2 years, 1523. Kaya sa taong
April 14, 1523 ay isinigaw ng dalawang tao. Sino ang nagsigaw? Ni Raha Humabon at si Lapu-Lapu. Ano ang kanilang inisigaw, mga kapatid? Philippines is a Christian country. Yan ang kanilang inisigaw. Saan? Doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Philippines is a Christian country. At binautisman pa ito ng isang pare, mga kapatid, na si Father Pedro Valderrama. Upang higit po natin maunawaan at maintindihan, so ganito po ang hanay. Bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata? Mga kapatid, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay na malakas. Bakit malakas ang bansang Amerika? Sapagkat ang kanilang mga gamit pang digma ay mga high power, tunay na malalakas, mga kapatid. At bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay, mga kapatid, sapagkat pagmasilayan ng araw, yung kanilang mga balat, ito ay mamula-mula. At bakit mabalahibo? Ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, mga kapatid, sapagkat kung makakita tayo ng mga Amerikano, ay talagang yung katawan nila ay mabalbon ba? Mababalahibo. At maglilingkod sa bata. Ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Mga kapatid. Tunay. So, ganito po ang hanay. Kaya sa taong 1945, ano ang kaganapan sa taong 1945? So, ang naganap sa taong 1945 ay ito yung tinawag na World War II. Mga kapatid, kung saan ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan. Mga kapatid, subalit ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa bansang Pilipinas. Kaya sa taong 1946, ano ang naganap sa taong 1946? So, naging malaya ang bansang Pilipinas, mga kapatid. At ito ang tinawag na America and Philippine Friendship Day. Yan. Yan po ang naganap sa taong 1946. Naging malaya ang bansang Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos.
sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito, kung saan ito po ay discovery. Ang pagdiskubre sa dalawang bansa, bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Dalawang bansa lang po ang ginamit ng Diyos. Bansang Amerika at bansang Pilipinas. So, ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Ang tanong, saan po ito naganap? Sa Pilipinas. So, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, bansang Pilipinas. Hindi po ako natatakot or ipagsigawan sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay ito yung pinili ng Diyos na pagtayuan niya muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bansang Pilipinas, mga kapatid. So, maraming salamat at higit sa lahat po na nagsubaybay at nakinig sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng Kingdom of God, Mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza, sa palatuntunang Consumatum Est, mga kapatid. Maraming salamat at higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa Director ng Region 9, yan, laging nagsusubaybay po sa atin. Walang iba, Hari Felix Prosiso. At ganoon na rin ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Kung gusto po ninyo na makipag-ugnayan po sa amin, ay tumawag lang po kayo sa aking numero or aking cellphone number sa 0935-2501-870. Ulitin ko po, sa gustong makipag-ugnayan po sa amin, tumawag lang po kayo sa aking numero 0938-2501-870. Yan po, tumawag lang po kayo sa aking numero at destino pala ako sa 5 bayan sa Nueva Vizcaya, sa Santa Fe, Aritao, Dupax del Norte at Dupax del Sur at Alfonso Castañeda. Yun po ang aking destino na aking hinawakan. Ako po ang inyong lingkod, Dari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ang susunod na ating magpatunay o magbibigay ng patunay tungkol sa kaharian ng Diyos, walang iba, Hari Nilo Perez. Hari.